May nagtanong kung nababawi ba natin yung ating mga gastos sa ating corn production, especially gumagamit tayo ng foliar fertilizer. Sa atin po, yes po, talagang kumikita tayo. Ngayon ipapakita natin yung isang sitwasyon kung ano ang mas maganda, gagamit ng foliar o hindi gagamit ng foliar. Ipapakita po natin kung anong kahinatnan kapag hindi ka gumagamit ng foliar at hindi mo halimbawa sinusunod o inaalagang mabuti ang iyong mais. Panoorin nyo po at tapusin ang video ito para matutunan po ninyo ang mga dapat gagawin para makapag-harvest tayo ng malaki sa mais. Magandang araw po. Ito po yung ating katabing mais na umani siya or nakapagbenta yata siya ng 120,000 sa isang hektarya. Samantalang tayo sa mahigit 7,000 square meter ay nakapagbenta po tayo ng humigit kumulang mga kanyon. 139 yata, almost 140,000 yung ating napagbentahan. Ito sa isang hektarya niya 120 po. Nagtanim ulit siya ng mais ngayon at ito yung kanyang mais ngayon. Ito yung kung meron napanood niyo yung ating video na ginaya tayo na nagtanim siya tapos nag-abono din kaagad kasi yun ang ating ginagawa. Yun ang kanyang nakikita sa atin na maganda yung ating mais kaya po ginaya niya. Pero ang hindi kondon dahil hindi siya gumagamit ng foliar fertilizer at hindi timing yung kanyang pagpapatubig at pag-aabono, ito yung nangyari sa kanyang maisan. So ito po yung hindi gumagamit ng foliar fertilizer. Nabanggit ko po na itong isang hektarya niya 10,000 square meter ay umani lang po siya ng 120,000 na pinagbentahan. Samantalang tayo na 7,000 square meter na mahigit ay umani tayo ng humigit kumulang 140 or nasa kwanyat basta kulang-kulang 140 yung ating napagbentahan sa ating mais. So yun po yung yung diferensya na makikita natin, ang laking diferensya na makikita natin kapag hindi ka gumagamit ng mga foliar fertilizer. Ito yung kanyang mga mais, lalabas na po yung kanyang bulaklak. Ito po yung kanyang itinanim nung tayo ay nagpapatubig ng huli sa ating mais. So, ito po yung mga kasi may mga nagtatanong nababawi ba natin yung gastos dahil napakamura po ng mais tapos may karagdagang foliar na ginagamit. So, ito yung mga mais na katabi natin na hindi gumagamit ng foliar fertilizer. Tingnan niyo po. Yan, palabas na yung kanyang mga bulaklak. Ang liit pa lang nung kanyang mais. Ganyan, tanaw natin yung Ito yung NK6410 BIP yata yung tinanim po dito. Malalaki yung kanyang yung kanyang puno pero mababa po siya kasi hindi timing yung pagpapatubig. Every 2 weeks yata yung patubig dito. Kaya ganito siya kaliit. Eto, makita nyo talagang konti lang yung tumubo dahil ganun din, hindi rin nagpapatubig kaagad. So makikita nyo na po yung sagot kung ano po yung mas mabuti. Iba yung nagmamay-ari nito, iba din yung nagmamay-ari nito. At ipakita ko pa sa inyo yung isa na hindi, ito zero tillage, hindi siya nag-araro. After harvesting, nagtanim na po sila. So, ito din yung iba din yung may-ari nito. At tingnan po natin yung itsura ng kanilang mais compare sa ating maisan. Ito, madalang po yung tumubo at konti lang po. So, kayo na po yung magsasabi kung kikita ba yung mga ito or hindi. Diyan, may mga maisan din dyan pero parang magkakaparehas po sila. Tapusin nyo po yung ating video kasi ipapakita po natin dito yung ating maisan na hindi din maganda pero linagyan po natin yan ng foliar fertilizer. Pero ipapakita ko sa inyo yung difference ng hindi masyadong yun yung mais ko na hindi masyadong maganda ngayon. Pero makikita po yung kanyang itsura at yung kanyang Ito sigurado hindi masyadong lalaki ito at malapit ng nito mamulaklak.
Ito yung indikasyon na malapit na pong mamulaklak. Ito, nandito na yung kanyang, nakakapako na yung kanyang bulaklak. Ito, matulis na po siya. At wala pang hanggang dibdib yung taas po nito. Ito, kaparehas niyan. Magkakatabi po sila. Halos pare-parehas lang yung approach ng pagpapalaki ng kanilang mais. Ito. Hindi ko sigurado kung anong mais ito, pero magkaiba ito saka etong mais na ito. Ito yung NK6410. Ewan ko lang kung anong mais ito. Hindi masyadong inuod, maganda yung kanyang itsura. Pero madalang yung mga tumubo. So ipapakita natin yung ating mais na gumagamit ng foliar fertilizer. Ito po yung ating mais na NK6410, yung tinanim natin noong February 9. Ito po yung kanyang hindi ko na maalala kung kwan, basta February 6 yata or kwan ito 9 natin itinanim. Ito na po yung kwan, kanyang ginahinatnan. Mataas din po siya, more than 6 feet kumpara nung aking pinakita sa inyo na talagang mabababa. Ito po yung kwan, kaubuang laki. Ito sa tansya ko hindi masyadong maganda dahil talagang nahirapan po siya sa napaka init na panahon. Lumaki siya, kaya lang kasabay nung kwan nito ito yung talagang tiniran ng talakitik na inisprayan natin siya ng Milano at saka yung Solomon, kaya huminto. Makita niyo yung kanyang bunga, maliliit po yung ito yung maliliit po yung kanyang mga bunga. Halo yan, mix na maliliit, malaki, no? Pero makapal dahil maganda yung kanyang tubo, no? Timing yung ating pagpapatubig dito at saka yung pag-apply ng pataba at foliar fertilizer. Ito, 4 times nating nilagyan ng foliar fertilizer dahil alam ko na napakainit, mahihirapan siyang lumaki, kaya nilagyan ko siya ng maraming foliar fertilizer. Pero yung tanong na mababawi ba? Syempre, bawi po ito dahil inalagaan po natin siya. So kapag hindi natin nilalagaan yung ating mais, tingnan nyo, ayan, ganyan po kakapal. Papasokin po natin para makikita po ninyo. Kaya malalaki na po yung kanyang damo, pero wala na pong epekto yan. Ayan, hindi gano kalakihan yung kanyang bunga. Kaya ito yung dahilan kaya hindi ako nagtanim ng NK6410. Nakipagsapalaran ako sa inuud na 8282. Dahil nung nakita ko na maliliit yung kanyang bunga, ayun, nagdalawang isip ako, kaya yun, 8282 yung tinanim. Konti lang yung mga malalaki, karamihan maliliit, medium size yung kanyang mga bunga. Pero makapal, sigurado kita ito, no? Hindi masyadong maluwang itong kwan na ito. Wala pa yatang 2,000 square meter ito Itong tinamnan natin. Ang puhunan natin dito, natansya ko, nasa kwan mahigit 10,000 ang puhunan natin dito, dahil yung buto pa lang 6,000 yon yung buto, tapos yung abono na siguro dalawang sako, tapos 8 times tayo dito nagpatubig, plus yung foliar fertilizer at mga insecticide na ginamit natin. Makapal po siya, ayan, kaya lang hindi ganong malalaki yung kanyang mga bunga. Ganito sa lobo, yan, yung kanyang mga bunga. Ito, hindi masyadong malalaki, mga medium size po yung kanyang mga bunga, pero makapal. Kaya ganyan po kapag ginagamitan natin siya ng foliar fertilizer at timing yung one. Kung mapapansin nyo, may mga namatay sa loob, yan yung mga naapektuhan ng one ng yung talakitik, yung hoppers, kagaya nito. Patay po ito, hindi na lumaki yung kanyang bunga. Ito, lumaylay na po siya. Pero itong mga buhay pa, masusustain po yung mga yan. Yan, marami tayong mga pinagdaan ng mga problema nitong nakaraan. I-share ko po sa inyo. Kasi may mga problema kayo, may mga problema rin po tayo. Ito yung ating mais. Tingnan nyo sa baba, talagang dry na po siya. Pero buhay pa yung ating mais, no? Yan, magbibigay tayo ng sample na kan. Yan, ang ganyang itsura. Ayan, lalaki pa po yan. Dahil
2 times na po itong naulanan. Yan. Dito sa loob, maliliit yung kanyang bunga. Medium size lang po siya. Yan. No? O, ito, maliliit po mga to. Pero, kagaya ng sinabi ko sa inyo, sa kapal nito, bawi. Talagang kikita po ito. Na siguro yung mga 20,000 yung puhunan natin dito eh. Na, sabihin natin mga ganon, 20,000 yung puhunan natin dahil 8 times tayong nagpatubig po dito bago naulanan. Ayan. No? So, tatanungin nyo, kumita ka ba? Kikita ka ba? Yes po. Sa itsura po nito na may laman, no? Nilagyan natin siya ng heavyweight tandem. Talagang makapal po yung kanyang laman. Wala pong bungi-bungi kagaya nito. May mga mixture po ito ng malalagay sa kwan. Pero ang kan nito hindi masyadong puno, na hindi kagaya natin na puno. At ganito, ito yung epekto kapag talagang hirap siya sa kwan eh. Walang tubig, talagang napakainit. Buti ngayon kwan na. Pero ito talagang magkakalaman yung mga yan. Magiging kwan yan, magiging mabigat yung mga yan kasi naulanan na. Ayan. No? So yung sagot, nakikita ka ba? Siyempre po. Kaya tayo kumikita ng malaki sa mais dahil sa paggamit natin ng mga foliar fertilizer. At nakita nyo naman yung ating mga pinakitang mga hindi gumagamit ng foliar fertilizer, nakatabi natin mismo na hindi ko masasabing kwan, pero ngayon siguro labas puhunan lang sila or mahihirapan pang bumawi sa puhunan dahil sa itsura napakalit pa, eh namumulaklak na. Siyempre pag maliit din yung bunga. Pag malaki yung bunga. Tingnan nyo yung ating mais, oh. Matataas din. More than 6 feet po yan. 6 to 7 feet pa rin yung taas ng ating mga mais. Daw makikita natin na yan, dry po yung kanyang mga dahon kasi yun po yung naapektuhan ng talakitik. At sa taas, nung na-save na po natin siya, ayan, kaya mayroon pa rin magluluto ng kanyang pagkain. At masusustain yung pangangailangan ng mais dahil mayroon pa rin siyang mga dahon na buhay. Yan po. So, ano man yung mga gusto nyong tanungin, sasagutin po natin. Ito na po yung kasagutan sa kung kikita ka pa ba sa napakamurang mais at gagamit ka ng mga foliar fertilizer, mas malaki po ang kita. Mas sigurado po ang kita kaysa hindi ka gagamit ng foliar fertilizer. Of course, kapag aalagaan mo, talagang ibibigay yung kanyang pagkain, siyempre, bubunga siya ng marami. Ayan o. Same pa rin yung kapal, yung taas, pero yung bunga hindi masyadong malalaki. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Pag hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe kayo para gumaling kayong mga farmer. Maraming salamat. God bless po.